Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, yung topic natin, kung ano nga ba yung mga factors kung bakit na kahit na pareho kayo ng aircon pero hindi kayo pareho ng konsumo ng kuryente or mataas yung nakukuha nyo na bill sa aircon nyo kahit na pareho kayo ng horsepower ng aircon ng brand, basta pareho kayo ng aircon na ginagamit. Ano nga ba yung posibleng dahilan? Okay? So, kung newbie ka at wala ka pang gaano experience sa paggamit ng aircon at nagtataka ka kung bakit na kahit pareho kayo ng aircon, yung sayo mataas yung electricity bill na nakukuha mo dyan sa aircon mo. So, ayan, panoorin mo to. So, disclaimer lang, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa experience ko. Kaya kung meron akong masabing mali dito or kung meron kayong gustong idagdag, ilagay nyo lang sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako sa Facebook page ko. Ilagay ko na lang sa description yung link. Okay, back na tayo sa topic. Yan. Ano nga ba yung mga factor, ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit kahit na pareho kayo ng aircon or horsepower ng aircon pero hindi kayo pareho ng konsumo ng kuryente? Yan, gumawa ko ng mga list. Yan. Ito yung una, hindi pareho ang size ng room nyo. So isang factor yan kung bakit na mas mataas yung konsumo ng isa dun sa isa. So, baka hindi kayo pareho ng size ng room. So, dapat kapag bibili ka ng aircon, lagi kong pinapaalala to dun sa mga videos ko. Ngayon sasabihin ko ulit para dun sa mga newbie. Kapag bibili ka ng aircon, dapat tama yung sukat ng room mo dun sa horsepower na pipiliin mo na aircon. Okay? Kasi kapag dyan pa lang mali ka na, tapos bumili ka ng inverter, parang hindi ka rin naka-inverter. Okay, tapos kung non-inverter naman yung bibilihin mo, tapos mali yung sukat nung nakuha mo na aircon, nalimbawa yung room mo ay malaki, tapos maliit lang yung nakuha mo or mababa lang yung horsepower ng aircon na kinuha mo. Ang mangyayari doon, parang hindi ka rin naka-aircon. Mainit pa din yung mararamdaman mo. Kasi nga, kulang yung lakas ng aircon dun sa lawak ng room mo. So napaka-importante, dapat tama yung pagkuha mo or yung horsepower ng aircon mo na ilalagay mo dyan sa room mo. Okay? Isang factor yan. So next tayo. Ito din, isang factor din to. Yan. Hindi pareho ang temperature nyo sa lugar nyo. Okay? Kasi yung iba baka nasa mainit na temperature sila kaya yung aircon nila malakas magkonsumo ng kuryente. Kasi kapag mataas or mataas yung temperature o mainit sa room o sa lugar nyo, talagang mataas magkonsumo ng kuryente yan. Kasi nga nasa essence yan ng aircon. So isang factor din yan, baka yung isa ay malamig sa kanila tapos yung isa mainit. So talagang hindi kayo pareho ng konsumo ng kuryente. Yan. Isang factor din yan yung lugar. Okay? So next tayo. Hindi kayo pareho ng setting ng aircon. So yan, isa din to. Yung factor na to. Kung bakit yung iba, mataas yung konsumo nila sa kuryente. Yung setting ng aircon nila. Baka yung isa, sobrang baba yung sineset niyang temperature sa aircon niya. Tapos yung isa, nasa comfort temperature lang. So, yung comfort temperature ay nasa 24 to 26 lang. Huwag kayong mag 16 o lalo na yung sobrang baba. Huwag nyong iset sa aircon nyo yun. Kasi nga, mas mababang temperature, mas mataas na magkonsumo ng kuryente. Okay? Huwag yung tipong magkukumot ka sa sobra lamig. Okay? Huwag kayong ganon. So, kung gusto nyong yung ganon, dapat handa kayo na yung bill nyo ay mataas. Okay. So next tayo. Hindi kayo pareho ng heat load sa room nyo. So yan, isa din to sa factor kung bakit
mataas magkonsumo ng kuryente yung aircon nyo. Yan, yung heat load na sinasabi. Ano nga ba yung mga heat load? Yung mga heat load, yung mga appliances tulad na nakikita nyo sa picture. Lalo na yung mga nagpo-produce ng init tulad ng plancha, oven, electric kettle, gas stove, yan. Okay? Malakas mag-produce ng init yan. Kaya dapat iwasan natin gumamit ng mga ganyang appliances kapag mag-aircon tayo. Okay? Yung isa pang heat load, yung kung naka-direct sunlight yung bintana nyo. So kung naka-direct sunlight yung bintana nyo, kailangan gumamit kayo ng blinds o kaya blackout curtain. Ako, gumamit ako ng blackout curtain, maganda siya. Marirecommend ko. So ilagay ko na lang yung link sa description sa mga gustong mag-order. Yan. Tapos, isa din sa heat load yung dami ng tao na nasa room. So, kailangan i-consider nyo din yan kung ilan kayong nasa room. So, baka yung isa, mag-isa lang siya sa room, tapos yung isa naman, buong family niya nandun. So, yung katawan kasi natin nagpo-produce ng init yan. Okay, kaya sinasama yung katawan sa heat load. Okay? Kailangan nyo din i-consider yan. At isa din sa mga factor itong mga to, kaya yung iba malakas magkonsumo ng kuryente. Next, hindi kayo pareho ng oras sa paggamit ng aircon. Yan, isa din to sa factor, baka hindi nga kayo pareho ng paggamit ng aircon or yung time ng paggamit ng aircon. Kasi yung isa baka ginagamit lang yung aircon niya sa gabi, lalo na sa madaling araw. Okay, tapos yung isa naman ginagamit niya yung aircon niya sa tanghali. Of course, mas mataas yung konsumo nung gumagamit sa tanghali kasi nga mainit. Okay, kasi nasa-sense ng aircon yan na mainit yung panahon, kaya laging persado lagi yung compressor kapag tanghali compare sa gabi na malamig. Okay? So next, magkaiba kayo ng electricity rate sa lugar nyo. Tignan nyo din yung electricity rate sa lugar nyo. Isa din to sa factor kung bakit yung sa inyo ay mataas yung kuryente nyo. Yan, tulad na nakikita nyo sa picture, pareho lang silang June, pero magkakaiba sila ng electricity rate. Dito sa Meralco, 11.91. Tapos dito sa gitna, 13. Yan, 0.8. Tapos ito naman, mas mura, 9.31. So, isa din yan sa factor. Yan, kung bakit hindi kayo pareho ng electricity rate. Tignan nyo yung rate nyo sa mga bill nyo. Nandyan yan, nilalagay nila. So, yan, isang factor yan. Tsaka, ito yung last na factor kung bakit minsan mas mataas yung electricity rate or yung bill nila compared dun sa isa. Yan. Hindi kayo pareho pagdating sa pag-maintain ng aircon. So, yung isa baka madalas magpalinis or masipag magpalinis ng aircon at regular yung pagpapalinis ng aircon. Tapos yung isa, tamad magpalinis ng aircon, lalo na yung filter, lagi niyang ini-ignore. So, napaka-importante na kailangan laging malinis yung mga aircon natin para yung flow ng hangin sa mismong aircon ay maganda. Okay? Yan guys, sana nakatulong tong video na to. Yan. Kung nakatulong, bigyan naman ng like. Kung meron pa kayong gustong idagdag sa mga to, ilagay na lang sa comment section. Kung meron akong nasabing mali dito, pakicorrect na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, o gustong paggawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Yan. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paki-follow na din ako dun sa Facebook page ko. Ilagay ko na lang sa description yung link. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Maraming salamat. Bye!